first before you get deceived. And the very bad fruit of deception is that many good people have a tendency to become bad later once they have become victimized. Or at least they become ungood. And the cycle continues. Kaya ang unang pag-ibig, kadalasan ang tapat-tapat mo, pero sa pangalawang pag-ibig, ikaw na yung nandadaya, ikaw na yung naglalaro, ikaw na yung gumaganti-ganti. Sa taong una palang umiibig at nagtitiwala din sa'yo na masasaktan na naman at uulitin na naman yon sa iba. One of the more horrible fruits of deception is that they jade people. People become less trusting, people become skeptical, people stop believing anymore, and that's when the humanity is lost. Kaya ang bilin ng Panginoon sa kanyang mga alagad, Matthew 10:16, I am sending you out like sheep among wolves. Therefore, be as shrewd as snakes and as innocent as doves. Hindi lang itinuturo ng Panginoon na maging mabait ka, mabuti, sabi kailangan matalino ka rin. Kung gaano katalino yung ahas, gano'n ka katalino. Pero kasing bait ka ng mga kalapati. Maraming mga napagsasamantala at nadadaya kasi kasing bait lang ng kalapati pero hindi nagpapakatalino, nagtitiwala. So they be as shrewd as snakes. Because deceivers take advantage of trust, of faith, and even of innocence. That's why children or young people have to be protected. Because they're innocent. They think that they know. They think they can change the world. They think that they are the captains of their souls and the masters of their faith. But they know so little. They become victims of those who are more crafty. People get deceived because they are blind. Usually blinded by their chosen reason. Sinabi natin chosen reason? Kasi kanya-kanya tayo ng mga pinapaniwalaan. We subscribe to our personal theologies, to our personal philosophies, and most of the time, the personal theology or philosophy or school of thought that we subscribe to has a lot to contribute to our being deceived. Isaiah 6:9, he said, Go and tell these people, be ever hearing but never understanding, be ever seeing but never perceiving. Of course, these verses had original context, but they also have universal values that we can apply to all places and to all time. So, a reason, a philosophy can limit a person and therefore can enable a person or disable a person from seeing many other sides. Lalong-lalo kung fanatic siya sa ganung klase ng reasoning. People get deceived because they are blinded by their needs, by their emotion, especially. Kaya yung po mga emosyonal, mga sentimental, maibigin, madalas sila nagiging biktima ng mga matitigas ang puso at nakakayanan na paglaruan ang pagtitiwala ng mga mahihina. Judges 16:15-17, si Samson, ang laki-laking tao na daya ni Delilah. Sapagkat siya binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na labanan yung kanilang mga kaaway, pero ang lihim ng kanyang kapangyarihan ay nasa haba ng kanyang buhok. Lihim yon, sikreto. Then she said to him, How can you say I love you when you won't confide in me? This is the third time you have made a fool of me and haven't told me the secret of your great strength. With such nagging, she prodded him day after day until he was tired to death. So he told her everything. Dahil si Delilah ay maganda, maibigin, kaibig-ibig,
Hindi niya tinigilan si Samson hanggang ibinunyag na nito ang kanyang lihim. Sabi nga ni Balagtas, ang paglililoy nasa kagandahan. Hindi lahat ng maganda ng dadaya, pero maraming pandaraya dinadaan sa ganda. Kasi pag maganda, nakakabulag, nakakasilaw, nakakapandaya tuloy. The emotionally involved can become candidates for deception. That's why we have to watch our emotions. People get deceived because they are blinded by their agenda. Pag meron kang hinahangad, gusto, isang bagay na talagang pinipilit mong mapasayo, pwede kang mabulag. Mabulag sa katwiran, mabulag sa sense of proportion. That very little things can be bought at a price. Nangyari yan noong si Esau ay nadaya ng kanyang kapatid at sa isang pinggan na munggo o lentil ay ipinagpalit niya ang kanyang birthright. Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country, famished. He said to Jacob, "Quick, let me have some of this red stew. I'm famished." Jacob replied, "First, sell me your birthright." Then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. He ate and drank, and then got up and left. So Esau despised his birthright. May nangangailangan ng konting pagkain, merong may hawak ng pagkain na yon, nakita nung may hawak na sobrang gutom yung kapatid, sabi niya, ibenta mo muna sa akin ang mga birthright mo bilang panganay. Pinagsamantalahan nung may hawak ng konting pagkain, yung pagkakagutom, yung pangangailangan ng kapatid. Pagka may nagkakadayaan, may nagsasamantala, may nangangailangan, may nag-aalok na yung pangangailangan na yun ay matugunan, kaya yun nga ay natugunan o hindi, yun ang nagiging simula ng pandaraya. Of course, a degree of blindness could be being under-informed. Meron kang konting alam, pero konti lang, kandidato kang madaya. Papasok ka sa negosyo, may konti kang alam, pero marami kang hindi alam, nadadaya ka. Papasok ka sa politics, in deceitful politics, in sly business practices, you know little and you think you could get by, then you get deceived by those who are masters at trickery. Kahit sa unfamiliar terrain, pag pumasok ka dyan, nagkakadayaan. You go into trading, you go into anything at all, into showbiz, even in the new media, sa internet. Ang dami-dami nagkakadayaan. Kasi hindi mo naman nakikita ang kausap mo, hindi mo kilala, pwedeng-pwede na magkaroon ng mga pagsisinungaling. Ignorance is dangerous. And especially if the ignorant person becomes the deceiver. Because the person might be well-informed, might be technically adept, but if a person is ignorant about spirituality and ignorant about the value of humanity, the value of values, the value of dignity, then that ignorance could turn a person into a beast. And more so if that person is equipped, knowledgeable, or an expert in his chosen field of deception. Psalm 73 verse 22, I was senseless and ignorant, I was a brute beast before you. Ang sabi nung nagsasalita, dahil sa aking kamangmangan, tao man ako, para lang akong hayop. Sapagkat ano ba nag-iiba sa tao at sa hayop? Yung pagkatao, yung dangal, yung buti ng yung kalooban. 2 Peter 3:16, he writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the other scriptures to their own destruction. So you see, pagka ang tao may alam, pero ignorant siya about the more basic human qualities, yung alam niya, gagamitin lang niya para baluktutin niya yung totoo, yung tama. Pag meron siyang alam na medium, gagamitin niya yung pagkakaalam niya para yun ay maging kasangkapan ng kanyang mga kasamaan o pandaraya. Some people get deceived because they are selective in their focus, in their vision, in their sight. Nadadaya ang maraming tao dahil namimili lang sila ng tinitingnan, namimili lang sila ng papakinggan, namimili lang sila ng susundan. And the sad thing is that people have blind spots. Sa driving, kayo po mga nagmamaneho, meron tayong blind spots eh. May lugar na hindi natin kita yon.
Kaya kailangan lumilingon ka para tingnan o may maroon kang salamin doon sa kotse, makita mo yung likod, may mga side mirrors, para yung blind spots mo ay matulungan ka. Matulungan ka sa iyo mga blind spots. People have blind spots. Maraming nanay, sino blind spots nila yung paboritong anak. Pagka yun ang nagkamali, tama lahat. Meron tayong mga blind spot, yung vision natin. Kahit hindi kumain o kapag-load lang, kung yun ang blind spot mo. Kung ang blind spot nung iba, yung kanilang cellphone, kahit saksakin sila, patayin, barilin, hindi nila ibibigay. Kasi paano naman sila makakapagpadala ng muwa? Patayin mo na ako sa ibabaw na aking malamig na bangkay, makapagmuwa lang ako. So, may blind spots tayo mga tao. Yung mahilig sa pag-ibig, naghahanap ng pag-ibig, ng kahit konting pagtingin. Blind spot yan, at saan napakaraming tao na napagsasamantalahan. 2 Timothy 4:3-4, when it comes to blind spot in belief or doctrine. For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. So sa doctrine, may blind spot ang tao. Kaya nagkakagulo-gulo mga congregation, yung mga sari-sari, mga religious organizations. Iisa yung Diyos, iisa yung Biblia. Bakit nagbabangay-bangayan? Kasi meron silang mga blind spots, selective ang vision. Ito ang tingin namin dito, ito lang ang tama. Lahat ng hindi umaagri dito, mali. Going to hell, deceiver, satanic. So paano nga magkakasundo-sundo? Because we are selective, even in our interpretation. Even in our hermeneutics, we can be very, very selective. And we can have blind spots. People have blind spots in their emotion, especially in their desires. Desire is dangerous. People can get deceived because they are focused on their desires. Desire is not bad, but it muddles the issue, and desires can actually become a smoke screen, and deception can come in. Ang mga taong nadaya, kadalasan naghangad muna. Nagkaroon ng paghahangad. Isang halimbawa sa 1 Timothy 6:9, paghahangad ng kayamanan. People who want to get rich fall into temptation, in a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Greed can lead people to become deceivers. Greed can corrupt morals. Kaya may nagnanakaw, kaya merong nandadaya, nanghuhuwad, kasi meron silang napapakinabang. Lalong-lalo kung nakatikim ng kaunting pakinabang sa paggawa ng mali, dadagdagan at dadagdagan kung ang puso ay talaga matigas. Pero kung ang puso naman ay may kalambutan din, matapos ang kaunting mga pag-isip-isip, ay nagbabagong loob. Ang tao may pag-asa. May pag-asa magbago. Ang mahalaga lang, nakikinig tayo sa ating budhi. Nakikinig tayo sa katwiran. At handa tayong ituwid ang liko, tapunan ng liwanag ang mga nasa dilim, at itama ang mali. Bakit po may mga tao na daraya? Because people are willing to be deceived. You might say, sino naman ang tao na willing ma-deceive? Lahat ng na-deceive, may willingness. Because people have free will. Lahat ng tao binigyan ng Diyos ng kakanyahan para magpasya sa kanyang sarili. Sometimes we are coerced into not exercising our free will, but you have a choice to exercise it or not. Sometimes you have to pay for your life or with your life. Sometimes you have to pay with money, with time, with effort, with inconvenience. But you may exercise your free will if you're willing to pay the price. So those who abandon their free will probably are actually after comfort or safety or a longer life. But you can have the choice. Joshua 24:15. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. But as for me and my household, we will serve the Lord. God who made heaven and earth still considers it optional for you to serve Him. Gusto mo ba o hindi? Hindi ka pinipilit. There are consequences when you serve God. There are also consequences when you don't. But it's your call. It's your choice. God doesn't impose on people
Because we were created in God's image. And one of the greatest reflections of that image is free will. Meron tayong free will. Personal will is sovereign. People make choices. Deuteronomy 30:19. This day I call heaven and earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live. Sinasabi dito, eto binibigyan ko kayo ng choice. Nasa harapan nyo, simple lang ang choices. Death or life? Blessing or curse? Pipili ka, paggawa ng tama o paggawa ng mali. Pagdaraya o pagsasabi ng totoo. Pagpapakumbaba o pagyayabang. Pipili ka lang. At sabi dito, nawa, piliin nyo yung tama. Choose life. Para sa inyo at para sa inyong mga anak. Para sa inyong mga mahal sa buhay. Napakalaking pananagutan, mga kapatid, ang gumawa ng mali, yung mandaya. Kasi kung sa blessing, nabe-bless ka, nabe-bless na yung mga anak, ang iyong pamilya, ganon din sa sumpa. Pag naisumpa ka dahil sa iyong mga ginagawang mali, ikaw, ang mga mahal mo sa buhay, pamilya mo, madaramay. Meron tayong pananagutan sa mga mahal natin sa buhay na magpakatino, magpakatao, magpakatotoo. Kasi pagka hindi natin yun ginawa, madadamay sila sa mga bunga ng ating mga pagkakamali. Lalo't-lalot sinasadya ang mga pagkakamali na yon. In deception, the victim must also agree to be victimized. People must agree. People must will to be deceived. Except that sometimes the deception is so skillful, hindi mo napansin na ibigay mo na pala yung consent mo. You may be a victim of very skillful play that you do not notice completely. You are not aware that you are already giving your consent. That's why we have to be very, very careful. Be sober. You have to be sober. Kailangan gising ka, hindi ka lasing. Kasi pag lasing ka, napapapirma ka na hindi mo alam. Pero pumirma ka pa rin. Napaka-importante na maging gising. Tayo ay nadadaya dahil meron din tayong pagpili na inilalagay natin ang ating sarili sa lugar na pwede tayong madaya. Kung tutusin, bagamat hindi naman talaga ikaw yung may kasalanan, kahit paano meron kang pananagutan pag nadaya ka. Mas maliit lang nga yung pananagutan mo kaysa doon sa nandaya. James 1:14, but each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. May pananagutan ang parehong partido. People get deceived because they are hard-headed. Nadadaya ang maraming matitigas ang ulo. Ayaw makinig. Jeremiah 7:23-24. But I gave them this command, but they did not listen or pay attention. Instead, they followed the stubborn inclinations of their hearts. Maraming kapahamakan na naghihintay sa mga taong matitigas ang ulo, ayaw makinig sa katwiran, ayaw makinig sa mga may malasakit sa kanila. At dahil sa mga binanggit nating mga dahilan, nagiging matigas ang ulo ng tao. Dahil sa kanyang emosyon, dahil sa kanyang blind spot, dahil sa kanyang agenda o mga hinahangad, dahil sa kanyang kamangmangan o kakulangan ng kaalaman, dahil sa kanyang mapiling pagsunod lang sa mga gusto niyang sundan, nagiging matigas ang kanyang ulo. That is the sad part, but there is also a happy part. Because people can avoid, or at least minimize, being deceived. One is by opening their eyes. May mata ka naman, di buksan mo. May isip ka naman, di gamitin. Nasaktan kang minsan, iwasan mo ng masaktan uli. At kung masaktan ka man uli, dapat hindi na kasing grabe nung una. Kasi natuto ka na. 1 John 4:1, Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Not only false prophets, false teachers, false businesses, false business partners, false sweethearts, false friends,
maraming huwad. Matsipag si Satanas. Patuloy siya nagre-recruit ng mga makakasama niya sa enterprise ng pandaraya. That's why we have to open our eyes. Sanaying tumingin sa mga hindi dating pinagtititingnan. Alamin ang mga dating hindi alam. Lalo't lalo doon sa mga areas na yun tayo nadadaya. Do your research. Kailangan informed ang mga ginagawa natin. We learn from every lonely day. We learn from every lonely day of people around us. We don't have to experience all the lonelinesses. We just have to vicariously experience them through people we know. Nakikinig tayo sa mga kwento ng mga tao, nakikinig tayo sa mga nangyayari sa kanila, at nang sa ganon yung mga pait na kanilang mga dinaranas, mga sugat na kanilang nitatamo, ay maiwasan natin. Kailangang talasan ng mata, dagdagan ang pagmamatsyag at pag-aaral. Luke 11:34-35, your eye is the lamp of your body. When your eyes are good, your whole body also is full of light. But when they are bad, your body also is full of darkness. See to it then that the light within you is not darkness. Kailangan ng tao gising. May kasabihan sa Tagalog, ang tulog na hipon dinadala ng agos. Tulog ka hindi ka nakakalangoy. Habang tayo naman, mga kapatid, ay kailangan maging matalino, huwag naman natin sobrang talinuhan na wala na tayong pinaniniwalaan. Wala na tayong inaasahan. Let us strive for wisdom, but let us not be jaded to the point that we no longer believe in anything. Belief is one of the greatest gifts of God to people. Without belief, without faith, life can become meaningless and dull. Because we are energized by faith, we are inspired by what and who we believe in. Just be selective in who to believe in. But don't stop believing. There will also be a great soul around you that's worth believing, worth loving, worth caring for, even if 100 people had already hurt you. Do not try to make John pay for all the debts of Peter. Ganyan din sa pag-ibig Pag nabigo ka na, nangyayari, magaan na lang ang pagtingin mo sa pag-ibig, nilalaro mo na lang lahat yung kasunod. Mga kapatid, huwag niyong sisingilin si Juan sa utang ni Pedro. Ang mga tao, iba-iba. Huwag nating gagantihan yung isang tao sa kasalanan ng ibang tao. Kailangan ipaglaban natin yung pagiging tao natin. Tao tayo Hindi na tayo tao pag hindi na tayo marunong magmahal, umibig, manalig, umasa. Huwag niyong hahayaan na yung pananalig, pag-ibig, pag-asa, patayin ng inyong mga sad experiences. Kaya yung mga nandadaya, hindi lang nila pinapatay yung katawan ng dinaya nila, hindi lang nila pinapatay yung isip, pinapatay nila yung puso, pinapatay nila yung pananalig, yung pagmamahal, yung pagtitiwala. Kaya nandyan yung tao naglalakad, humihinga, nabubuhay, pero malaking nabawa sa kanyang pagkatao. Ito ang malaking nananakaw ng mga mandaraya sa kanilang kapwa-tao. Ninanakawan nila ng pananalig, ninanakawan nila ng pag-asa. People can avoid and minimize being deceived by knowing and by learning more. Kailangan mag-aral. Proverbs 24:5, a wise man has great power, and a man of knowledge increases strength. We can avoid and minimize being deceived by seeing the other side. Kailangan tinitingnan din natin yung kabilang punto de vista. Kahit gaano ka kumbinsido sa iyong paniniwala, sa iyong inaasahan, sa iyong sinusundan-sundan, bigyan mo ng lugar ang isip mo, kapatid, na suriin, tingnan, pakinggan din yung kabilang partido. We should broaden our horizon and our point of view. Maging sa paglilitis, yung patotoo ng isang witness, hindi sapat sa mga batas ng Israel. Isa lang yun Isa lang yung nanira, naniwala ka na. Paano kung mali siya? O paano kung meron siyang masamang agenda, kaya siya naninira? Deuteronomy 19:15, one witness is not enough to convict a man accused of any crime or offense he may have committed. A matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. So sa mga pinipirmahan nating kontrata, witnesses, 2 yan at least. So kung may nagsasabi sa inyo, ito magandang negosyo, humanap ka naman ng sasabihin ng iba. Anong sabi ng iba? Makinig ka rin sa ibang mga witness. Mag-research ka.
May nag-aalok sa'yo ng pag-ibig, papakasalan ka sa lahat ng simbahan. Mag-research ka muna, baka meron kang kakilala, pinsan mong buo, napakasalan na rin pala. Kaya mahalaga ang tao, hindi ora-orada na sumusugod, sinusunod ang emosyon. Especially when it comes to gossip or character assassination, mga kapatid, huwag kayong naniniwala agad. Kailangan, marami kayong marinig. Maraming balita ay hindi totoo. At kung totoo, may marami ang dagdag. Kailangan, meron tayong panunuri. We can avoid and minimize being deceived by listening to others. Kailangan mabalance tayo, makikinig tayo sa iba. Proverbs 15:22, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. We should listen to dissenting opinions. Minsan, ayaw nating nakikinig tayo doon sa kontrabida doon sa laging iba ang pananaw. Pero kadalasan, yun ang magbubukas ng isip natin sa mga bagay na naging bulag na tayo. 1 Kings 22:5-8. But Jehoshaphat also said to the king of Israel, first seek the counsel of the Lord. And if the Lord, of course, says no, then no. If yes, then yes. No matter what we feel, no matter what we think, we should listen to the Lord. We can avoid losses by listening to the wise. Yung wise tong araw, wise ka lang sa accumulation of knowledge and application of it in life. Ngayon, pwede na rin wise yung sobrang daming skills to the point that they may be able to appropriate that knowledge to help you make a good decision sa business, saan man. Proverbs 13:14, the teaching of the wise is a fountain of life, turning a man from the snares of death. Napakayaman mong tao kung meron kang kakilala o kaibigan na magaling magpayo. Dahil ililigtas ka niya sa marami mga panganib, ililigtas ka niya sa marami mga kalugihan, at tuturuan ka pa niya na makatagpo ng tunay na kayamanan sa buhay. Proverbs 14:3, a full stalk brings a rod to his back, but the lips of the wise protect them. Mahalaga. You develop friendship. Sino ba gusto niyong friend? Sikat, mayaman, napakahalaga, meron kang kaibigan na marunong. Yung pag nagbuka ang bibig, lumiliwanag ang madilim. Tumutuwid ang liko. Nakakalas yung mga buhol. Gumaganda yung pangit. Tumatalino ang mangmang. Yun ang masarap na kaibigan. People can avoid and minimize being deceived by refusing to be deceived. Pwede tayong tumanggi na madaya. Ngayon, nadaya na kayo, hindi nyo alam nung una, at alam nyo na ngayon, tumanggi na kayo. Na ipagpatuloy pa ang kadayaan. James 1:16, don't be deceived, my dear brothers. So malinaw, pwede ka palang tumanggi. We can avoid and minimize being deceived by being teachable, being changeable. Ang tao mahalaga, nakikinig sa turo. Hindi nagyayabang. Kung nagkamali, aaminin, nagkamali ako, sorry. Nakikinig. Hindi tinatakpan ng tainga sa mga boses na ayaw madinig. Kadalasan yung pinakamalalakas na kapangyarihan, madidinig natin doon sa hindi natin kakampi. Kasi hindi sila nagsasaalang-alang ng ating mga kagustuhan. You must listen to your critics because sometimes the most profound truth will be found in their mouths, not in the mouth of your friends that adore you. It is important to hear even the unpleasant, if such unpleasantness will wake us up to wisdom. Proverbs 4:13, hold on to instruction, do not let it go. Guard it well, for it is your life. Mahalaga yon. Mistakes lead to huge losses of time, of talent, of treasure. That's why we should avoid repeating mistakes. Sabi nga sa Merchant of Venice, will you allow the same serpent sting you twice? Magpapatuklaw ka ba ng 2 beses sa iisang ahas? Natuklaw ka na, kailangan ka matuto. Kung gano'n at natuto ka, hindi sayang yung unang pagkakatuklaw because it leaves you wiser. Kung minsan, mahal nga ang tuition fee. Nagkamali ka, na 1, 2, 3 ka, nagkagastos ka ng 100,000. Ang mahal. Pero tuition fee mo yon, dapat na lang hindi maulit. Kung natuto ka, sulit na rin yon.
Nagkamali ka ng desisyon na wala ang buong negosyo mo, 5 million, 10 million. Habang hindi pa nawawala ang iyong runong, ang iyong buhay at ang iyong bait, maibabalik ka ng Panginoon. Baguhin mo lang ang iyong pamamaraan. Kung kayo ay nasaktan na dahil sa pagkakamali, don't let that make you bitter. You should be better, not bitter, from such experiences. Just treat it as your tuition fee. That you spend so much time, talent, and energy to pay for one grain of Matthew 24:24. For false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect, if it were possible. Kahit yung mga pinili ng Diyos, mga pinagpala ng Diyos, dadayain ni Satanas hanggat kaya niya. So nadadaya talaga tayo kahit kay super talino, may 5 PhD, may edad na kayo, marami na kayong karanasan, nakakasingit pa rin yung mga kadayaan. Nangyayari. Ang mahalaga lang tulad na pinapaulit-ulit natin, learn your lesson and get on with life. So be careful about lies. Because counterfeit usually appear to be genuine. Meron ba namang huwad na pera na ibang-iba yung kulay, iba-iba yung size? Siyempre, kailangan kamukha ng totoo. Lahat ng pandaraya, kailangan mukhang totoo. Therefore, we have to be careful with appearances. Pag-ingatan yung nakikita ng mata, doon tayo dinadaya. Sabi sa pandaraya kay Eva, but when she saw that the fruit was good to the eyes, magandang tingnan, good for food, masarap kainin, and to be desired to make one wise, magpapataas ang iyong status sa buhay, she took it and ate. Nakakita ka na maganda, gusto mong pitasin, pinaghangaran mo, ang ganda-ganda pala, pero nasa likod, pandaraya. 2 Corinthians 11:14, and no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. Bakit daw nakakapandaya si Satanas? Kasi siya nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. Alam nga namang dumating si Satanas sa inyo, sabihin, hello, ako si Satan, yayayain kita, sasama ka ba? Pero siyempre, hello, ako si magandang babae, sumama ka. Hello, ako si magandang lalaki, sumama ka. Sama ka naman dahil maganda. Kailangan yung mandaraya maganda. Pag naman yung hindi magaganda, nakakapandaya pa rin. No? Nakakasigit pa rin. Lalo ang maganda. Sabi ng isang awitin natin, pag-ingatan ang ganda. Kaya kailangan, pag nakakita ka ng maganda, huwag ka agad sumunod. Mag-isip ka muna. Tayo, ako, kayo, nagiging biktima niyan. Matuto tayo. So careful with disguises and careful with stolen identities. Lalo ngayon, in the internet age, mga kapatid, kahit naman sino yung kausap mo sa kabilang line, sabihin niya siya si Cleopatra, siya si Julius Caesar, siya si Jose Rizal, mapapatunayan mo ba? Hindi mo alam. Kaya mas maingat ka sa mga bagong mga medium or media, sa mga bagong pamamaraan ng communication. At hindi ko manadinig ko halimbawa yung boses ng asawa mo na humahaling-halinghing dahil meron siyang kasiping na iba, maniniwala ka na agad kasi pwedeng dayain niya ng technology. Sobrang technology ngayon. Pwedeng gamitin sa napakaganda, pwede rin gamitin sa napakapangit. That's why the Bible tells us to test every spirit. May nadinig ka, huwag ka maniwala agad. May nagpasa ng message, hindi mo kailangan maniwala agad. May nakita kang film clip, hindi mo kailangan maniwala agad kasi nadadaya lahat ng technology. Pero ang pinakamalaking pandaraya, mga kapatid, hindi technology, emosyon, damdamin. Old-fashioned pa rin. As old as humanity, the greatest deceiver is the emotion. So watch your emotion, watch your desires, watch your philosophy. They can be your weak point. They can be your Achilles heel. They can be the entry point of deception. Kahit ka pa nasa magandang gawain, kahit ka pa nasa spiritual work, you still have to watch it. Because even in the kingdom of God and in the work of God, there are many hidden agenda that can distort points of view. 2 Timothy 3:6, yung mga mandarayang religious people taking advantage of weak women, they are the kind who worm their way into homes and gain control over weak-willed women. Siyempre, especially if you're a religious person, marami pumupunta sa'yo, may problema.
Sa oras ng pamamroblema, syempre, mahina yan. Pwede mong dayain. Pwede sila maging emotionally dependent on you. At kung minsan, hindi mo man unang balak na pagsamantalahan dahil sila na itong nagbibigay ng motibo, madadarang ka na rin at mapagsasamantalahan mo na rin. Some people are asking to be raped. Some people are asking to be abused. Some people with their behavior are actually asking that you do evil things to them. But their asking is no excuse for you to comply. Hindi ko mo ikay pinagbubuksan ng pinto, ipapasok ka na. Hindi ko mo bukas, ay papasukin mo. Hindi ko mo mahina, ay pangingibabawan mo na. So we should identify in our lives deceitful people, deceitful situations, and deceitful things. Nakakalat yan. Ang bilin sa 1 Peter 5:8, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Kailangan magmatsyag, sapagkat parang leon si Satanas, naghahanap ng papananghalianin. Kailangan hindi ikaw maging kandidato doon. Now, very importantly, do not be the deceiver. Kung tayo nadadaya, huwag tayo ang mandaya. Leviticus 19:11, do not deceive one another. Kung minsan hindi natin nakokontrol at tayo nadadaya, pero kaya niyong kontrolin kung kayo ang mandadaya. Pwede niyong itigil yan. Pwede niyong huwag gawin yan. Do not deceive others. And if you have deceived others, especially big time, repent. Repent. Change ways. God forgives. God heals. God restores. Kung meron tayong mga nasadadaya, nagawang mga pandaraya, pagsisihan yan. Mga asawa, kayo ay dapat tapat sa inyong mga asawa. Kung kayo nandadaya, tigilan yan. Pagsisihan. Baguhin ang paraan. Mga anak, dapat matapat sa mga magulang, pinag-aaral, mag-aral. Mga kaibigan, matapat. Business partners, matapat. Kung kayo merchant, dapat matapat kayo. Bumibili sa inyo na 1 kilong asukal, dapat 1 kilo, hindi dapat kulang na 1 guhit yan. Nagtitinda kayo ng tela, dapat tama sa sukat. Matapat. Every transaction is an exercise in faith. Huwag niyong sirain ang pananalig ng tao sa patuloy nating mga pandaraya. We should repent. And through repentance restores. Sabi nitong si Zacchaeus, kung may nadaya man ako noon, isosoli ko yung dinaya ko, papalitan ko, babayaran ko, dadagdagan ko pa, para merong para sa damages. Hindi sapat to say I'm sorry. Kailangan magbayad tayo. Kailangan ibalik natin ang ating mga ninakaw, ang ating mga pinagsamantalahan. Hindi man agad-agad ay pagsisikapan natin yon. Kung tunay tayo na nagsisisi. Kung tunay tayong sorry, we don't say just sorry, say I'll pay you. Nasaktan kita, ipapagamot kita, papa-hospital kita, bibigyan pa kita ng baon. Dinaya kita sa negosyo, itinakbo kong pera mo, I'm sorry, pero basta nagkapera na ako, babayaran uli kita. Hindi sorry lang. Ang tunay na pagsisisi, nagbabayad. Very importantly, aside from not deceiving others, do not deceive yourself. Kung gumagawa tayo ng mali, huwag nyo i-justify. Huwag nyo sabihin, ginawa naman kita ng mali kasi you're asking for it. Kasi naman, ayan, naka-shorts ka, nirape tuloy kita. I mean, bakit mo sisisihin doon sa taong baka walang maisuot na mas mahaba? Kasi naman, ikaw mapagbigay, so pinagsamantalahan kita, bakit siya sisisihin mo doon ikaw tong gumawa? Kailangan, totoo tayo sa sarili natin. Aminin natin ating mga pagkakamali. Kasi hindi natin maitutuwid hanggang hindi tayo nagsisimulang aminin talaga yun ng buong buo. And when you get deceived, learn, synthesize, apply wisdom, continue to believe. This time, just wiser. Do not be jaded. Do not be desensitized too much to the point that you might stop feeling. Huwag tayong masyadong kalyuhin na wala na
Gaano kaiksi ang buhay? Ang iksi. Sabi sa Bible, life is a mist. Para lang usok, sandali wala na. Sinasayang natin kung ating ipinamumuhay sa kadayaan. Kung sa halip na mga kaibigan ng ating nakukuha sa buhay, kaaway. Kung sa halip na natutuwa tayong maraming gusto tayong hanapin para tayo regaluhan, baka dahil gusto tayong paghigantihan. Kahit langgam, nakakakagat, nakakasakit. At bawat tao na dinadaya mo sinasaktan, potential yan, nasaktan ka rin. Kaya huwag natin ginagawa yon. Bawat isang tao minamahal naman natin, pwede tayong mahalin din. Ibigin, tulungan. Napakalaki ng planeta, napakaraming pagpapala na inilagay ang Diyos dyan para kasya sa ating lahat. Hindi natin kailangang dayain ng kapwa para lang tayo may kainin. Hindi yun totoo. Pandaraya ni Satanas yun. Kaya naman kung nanakaw kasi nagugutom kami. Hindi natin kailangang pumatay para lang mabuhay. Hindi tayo hayop. Tayo'y tao. Yung mga hayop, kailangan nilang pumatay ng kapwa para mabuhay. Yung leon, kakainin ka niya para siya may kainin. Tao tayo eh. Iba tayo. Hindi kailangan na dahil lang mahirap tayo, excuse na natin para magsamantala tayo sa iba. Hindi kailangan yon. Naglagay ang Diyos ng sapat na biyaya dito sa planetang ito para makita ng lahat ng nagsisikap, nagtatrabaho, nananalig. Kailangan malinis ang ating kinakain, hindi marumi. Kung may isinusuot tayong maganda, hindi nakaw, pinaghirapan. Kung meron tayong tinatamasang pag-ibig, hindi ninakaw na pag-ibig, hindi dinayang pag-ibig, kundi buong katapatan at sa hirap natin, pawis at pagsisikap, we won that love. Tao tayo. Napakahalagang intindihin yon. Pagka nakikita natin yung mga halaman, yung mga hayop, punong-puno ng deception. Pati yung halaman, nagkukonwari siya na florera, pag may insektong pumasok, kakainin pala niya, deception. Yung mga walang kagalaw-galaw dyan, akala mo ba to hayop pala, pag may dumang kapwa hayop, lulunukin. Tao ka. Tao tayo. Hindi natin dapat gayahin yun. Nasa atin ang Espiritu ng Diyos. We have the potential to be of the highest caliber of beings. Huwag nating sayangin yun. Let us squander the chance, the opportunity to reflect the glory of God in this short life. Do not waste your life by being like a beast. But make your life precious by being like God's angel. Stop deceiving people, small or big ways. And do not permit people to deceive you because that will also damage you in a deep way. You are the temple of the Holy Spirit. You are the reflection of God. We have to grow from glory to glory. Do not let deception hamper you, being a victim or being the victimizer. Aming Diyos, salamat sa mga paalala mo sa amin. Salamat sa mga katotohanan na pwede kaming matuto. Patawarin mo po kami kung kami nagiging mandaraya. Mga kapatid, yumuko tayo, damahin natin ang presensya ng Espiritu ng Diyos. Kung tayo'y nakapandaya ng daraya, magsisi tayo ngayon din. Huwag na ipagpaliban. You don't know what the future holds.